Iiyak palagi si baby. Ang tawag dyan ay incessant crying. Yes. So, ang incessant crying or yung fussiness usually happens 20% among newborns. Usually, 3 hours a day, umiiyak sila or more than that, 3 times a week. Yan, ito ang sabi, breastfed infant often engage in cluster feeding. So, narinig niyo na ba ito, cluster feeding? Ibig sabihin, dumadalas yung kanyang pagdede. Minsan, every 30 minutes, every 1 hour, dumidede yung mga yan. Bakit? Ito, yung mga ibang mommies, alam ito, growth spurt. Lumalaki sila. So, daragula mo niya, dede lang dede, gagaga lang gagaga. Minsan, nagiging fussy sila, di ba? Kaya, ito yung minsan, or kadalasan, ito yung nagkakos ng exhaustion sa mga mommies. Kasi iyak sila ng iyak, gusto nila, nakabuhat, nakadede, tapos bumibigat na sila, di ba? So, kailangan talaga ng moral support, kailangan ng support sa mga nursing mommies kasi mahirap talaga yan, sacrifice ang breastfeeding. Okay? So, ang sabi, particularly in the evening, kasi it helps regulate breast milk supply to meet the infant's changing needs. So, usually nangyayari ito kapag 3 weeks na si baby, 6 weeks na si baby, and 3 months. So, meron akong patient, actually kanina lang, shoutout po, ang problem niya ay nung pa 7 weeks na si baby, ayun, iyak ng iyak daw, hindi siya makalma, dede ng dede. And then, true enough na talagang yung gain weight niya ay talagang nadagdagan na talaga. So, ibig sabihin, growth spurt yung nangyari kay baby. Itong cluster feeding, yung dede siya ng dede, hindi yan sign na meron kang low milk supply. Rather, it's a sign na normal yung development ni baby. Ang nangyayari is, hingi siya ng hingi ng dede, iyak siya ng iyak, para masignal ang katawan ng mami na mag-produce pa ng milk. So, yun yung paraan ni baby para sabihin na, please, more milk kasi lumalaki na ako. So, some babies, ito, makinig kayo dito, kasi pwedeng cause ito ng pag-iyak ni baby. Some babies strain, cry, grunt, and go red in the face, yung mga namumula na. Tapos, pagkatapos niyong umiyak, akala niyo constipated or masakit yun siyan. Magpupupo yan, pero malambot. Kasi yung iba naman, pag constipated, di ba, para siyang, kambing. Parang yung pupo ng kambing. Hindi, malambot. Alam niyo ano nangyayari nun? Ang tawag doon ay infant dyschezia. So, common ito, and it is self-resolving kapag marunong na yung katawan ni baby na magpupo. So, sabi is, this is a common and self-resolving difficulty in coordinating increased intra-abdominal pressure with relaxation of the pelvic floor required to pass stool. Kasi dahil immature pa yung tiyan ni baby, immature pa yung kanya yung kanyang sikmura, kahit malambot yung pupo, nahihirapan silang ilabas. Kaya nag-strain siya, namumula, umiiyak. And then, mag-okay siya kapag nailabas na niya yung pupo. So, ang tawag doon ay infant dyschezia. At huwag kayong mag-alala, hindi to medical condition. Normal po to sa baby, kaya sila umiiyak. Kung na-click nyo tong video na to at yun yung problem niya ngayon, umiiyak siya ngayon, hindi nyo alam ang gagawin ninyo, ito yung step na gagawin. Number 1, kung well naman si baby, sa mga check-up nyo sa kanyang pediatrician ay well baby siya lagi, normal lang newborn screening test, wala naman siyang ubos-ipon ngayon, check nyo kung may injury. So, alisin nyo lahat ng kanyang suot, tignan nyo kung walang insect bite, walang pula-pula dyan, walang signs ng trauma or bruises, tapos chinek nyo na yung CCTV, hindi naman siya nahulog, talagang hawak-hawak nyo lang siya, then clear tayo sa trauma. Kung wala naman, proceed tayo sa ibang kailangan nyong i-check. Okay? So, check nyo kung may medical problem. Yung weight gain ni baby, kung meron naman siyang normal weight gain, hindi mabagal ang kanyang gain ng weight, hindi naman kayo hirap magpadede, walang tangtay, hindi masakit yung pagpapadede nyo sa kanya, and yung pupo niya okay naman, normal na pupo ng isang newborn ay watery, color yellow,
or green, pwede rin. Tapos, wala namang flare-up sa mga eczema rash kasi yung mga newborns usually may mga eczema na yan. At pag may flare-ups, medyo masakit yan, mahapde. So, kung wala, proceed tayo sa pag-screen ng postpartum depression. So, ito, meron tayong screening na pwede nyo i-check. Or pwede kayo self-screening. Kailangan nyo i-assess yung sarili nyo, kayo, mga mommies and daddies. So, kung napapansin nyo ay talagang kayo ay na-overwhelm na hindi nyo na kayang alagaan si baby dahil sobrang pagod, no? Sobrang pagod talaga. And baka hindi, kung na-assess nyo na hindi nyo siya kayang kalmahin, tapos kayo lang, kailangan nyo magpatulong sa iba. Call assistance from your family member, and then pumunta kayo sa ER. Baka ang problem, baka kayong dalawa yung mapahamak. No, hindi nyo na siya malagaan, tapos magkakaroon pa ng problem sa end mo, di ba? Yun, kailangan mo din i-assess yung sarili mo. Siyempre, itong pag-assess ay concern for the safety of the parent and, of course, the baby. So, kung na-check naman, kung napunta na kayo ng ER, with the history and physical examination ay consistent with a normal infant crying or typical infant crying pattern, tapos nag-thrive naman si baby, then, ibig sabihin ay wala, normal lang yung pag-iyak niya. So, anong gagawin nun? So, syempre, we just reassure the parents na this is just a normal crying of an infant na magre-resolve naman at pwedeng maulit, no? Basta nag-thrive naman si baby, well, baby naman siya, wala siyang ibang problem, then kailangan lang natin siyang i-reassure si mommy. Again, if the history and examination is consistent with typical infant crying patterns, then wala tayong kailangan ipa-check or laboratory test or imaging, hindi yan required. So, ang tanong, wala bang pwedeng ibigay na gamot pag iyak ng iyak si baby? Wala. So, wala tayong dapat ibigay na gamot, pain reliever, yung pangkaskas. Wala, okay? Kasi kung normal na pag-iyak lang yan, at yung usually na salarin ay gas, colic. So, mga pwedeng gawin is, of course, breastfeeding pa din, continue breastfeeding, tummy time, massage. Ako yung ginagawa ko, nilalabas ko si baby sa labas para malibang, tapos pinapadighay. Yung mga kinakaskas, actually, yung mga ibang mommies, practice nila yon. So, sige, pwede nyo naman ikaskas, basta't paliguan nyo siya agad. Or, kasi baka magkaroon ng contact dermatitis, check nyo na lang. Lalo na yung mga asyete, yung mga oil. Kung naniniwala kayo nakakatulong yon, as long as hindi magkakaroon ng problem, no, walang contact dermatitis, hindi siya magkakarashes, then so be it. Pero hindi kailangan yan. Hindi siya kailangan talaga. Sana nakatulong itong video na to, at kung meron pa kayong mga ibang parents na kilala na ang problem ay iyak ng iyak si baby, please share this video para makatulong din sa kanila. Thank you!